Hello, Mommy. Chairman, ito ang pinili ng lolo bago siya pumanaw. 5 piling kandidato. Ngayon, kailangan yung pumili ng isa para sanayin bilang tagapagmana. 4 na taon pa lang ako. Marunong na akong mag-stock market. 3 taon pa lang ako, marunong na ako magbasa ng financial reports. Ako ang henyo sa math. I can speak 8 languages. Ako, kaya akong kumain ng tae. Papakainin muna siya bago bumalik. Chairman, para sa alaala ng namayapang lolo, pumili na kayo ng tagapagmana. Ayoko ng bata. Kung hindi kayo pipili ng bata ngayon, hindi nyo makukuha ang natitirang 10% shares. Hahayaan nyo bang mapunta sa tiyo nyo ang pinaghirapan ng inyong ama? Tara na. Saan tayo pupunta? Siya na lang. Ayusin ang papeles sa pagampon. Nandito na si President Lin. Bilisan mo! Bumaba ka sa kotse! Gusto kong bumaba! Hindi mabuksan, President Lin. Anong gagawin ko? Palabasin mo ako. Ayos ka lang ba? May problema? Malaking problema. Dadalhin kita sa ospital. Basag ang lollipop ko. Lollipop? Malaking problema ang lollipop. Sobrang delikado. Mas gugustuhin ko pang kumain ng tae kaysa maging anak mo. President Lin, tumakas ang bata. Huwag kang umalis. Ang lollipop ko ay nabasag dahil sa pagligtas ko sa'yo. Kailangan mo akong bayaran. Bitawan mo ako! Bata, nasaan ang mommy at daddy mo? Tumawag na kami ng pulis. Huwag kang matakot. Wala akong mommy at daddy. Makikipag-deal ako sa'yo. Bibigyan kita ng 1,000,000 piso kada buwan, plus 10% ng shares ng Lin Corporation. Ang kondisyon ay maging anak kita. Maging anak mo? May lollipop ba? Bibigyan kita ng isang truck ng lollipop. Mami, tanggapin mo ang paggalang ng iyong anak. Tumayo ka! Halika. Ipa-imbestiga mo. Anong mangyayari? Umuwi muna sa lumang bahay. Umuwi ka na muna. Saan ako pupunta? Sa unang araw pa lang ng pag-ampon, iiwanan niyo na ako. Hindi ko yan papayagan! Mami! Kulang sa hangin ng gulong sa harap ng kotse nyo. Kapag lumampas ng 60 kph, hindi lang kayo yayanig, kundi babaliktad pa ang kotse oh. Chairman, boses. Yun ang batang yan kanina. Pero wala namang tao sa paligid. Nasaan siya? May nagayos ba sa kotseng to? Ang daming problema. May problema ang tornilyo ng sunroof. Palyado ang preno. Mabuti na lang at meron si Mami na henyo sa pag-aayos ng kotse na anak. Sa loob ng 5 minuto, ang kotse niya ay magiging parang bago. Nasa bubong ka pala ng kotse? Ang sarap matulog sa bubong ng kotse. Paano ka nakapunta dyan? Para sa akin, ito ay madali lang. Ito ang sikreto ko. Bumaba ka na. Bakit mo ako sinusundan? Kasi gusto ko makasama si Mami sa bahay. Hindi ako mahilig sa bata. Hindi ako titira kasama mo. Pero Mami kita, kaya dapat magkasama tayo. Tingnan mo, ang liit-liit ko pa. Paano kung may mga api sa akin? Kupkupin mo ako, Mami. Kung makaistorbo ka sa akin, ipapadala kita agad palayo. Malaki ang pakinabang ko. Hindi ka malulugi. Hindi ka maluloko. Mami, bubuksan ko ang pinto para sa'yo. Mali!
Wala akong tanong na hindi ko masagot. Itong lock na to, ang may-ari lang ng bahay ang makakabukas. Anak ako ni Mami. Kaya ako rin ang may-ari ng bahay. Nagkamali ba ng chip ang lock na to? Pati ang Island Master, hinaharangan. Dapat palitan ang pangalan nito ng Artificial Stupid. Ipopost ko to sa Green Book! Mami, hindi ko naman nilakasan. Mahina lang talaga ang kalidad nito. Mami, babalik ako. Palitan ko ng bulletproof na pinto. Ipayos mo! Opo. Ang baho! Nantaw ba ang ilong mo? Bakit may amoy? Araw-araw, naglilinis ang katulong. Anong pangalan mo? Pakinggan mo, Mami. Ako ang pinakamatalino sa buong universo. Top 1 sa Robust Kids List. Nag-stock market ako sa edad na 3 at kumita ng malaki. Sa edad na 4, naging outstanding graduate ako ng Nanxiang. Ako ang henyong si Huang Fuchen na kayang gawin ng lahat. Huang Fu Chen! Anak na kita ngayon. Apelido ko ang gagamitin mo. Simula ngayon, Lin Niu Niu ang pangalan mo. Nyunyo? Ako, si Huang Fuchen, ang Island Master ng Xiaoyao Island. Hinding-hindi ko tatawagin ang sarili ko sa bobong pangalang Niu Niu. Lin Niu Niu. Alis ako ngayon! Manatili ka lang sa bahay. Lollipop. Yes, sir! Ninyo, sisiguraduhin kong matatapos ang misyon. Ito ay Tiancan Doku. Lason, ako, si Nyunyu Pue Pue Pue. Ako, si Huang Fuchen. Sa wakas ay nagkaroon ng mami. Pero bakit ang daming gustong manakit sa kanya? Island Master! Pagbati, Island Master Nyunyu! Narinig lahat yan? Itatapon ko kayong lahat sa dagat, ipapakain sa mga pating para walang makakaalam na Nyunyu ang pangalan ko. Island Master, tingnan niyo po. Nyunyu na napakagaling. Nyunyu na malaki at malakas. Nyunyu. Nyunyu na astig! Ang matapang na Nyunyu ay hindi natatakot sa hirap. Ang pangalang Nyunyu ay para talaga sa inyo. Talaga? Kailan po kayo babalik sa isla? Ayoko nang bumalik. May mami na ako ngayon. Ang sarap maging anak ni mami. Ang daming pera at walang katapusang lollipop. Ang mga bagay na yan, hindi ba't marami naman tayo niyan? Sinabi pa ni mami na ibibigay niya sa akin ang 10% ng shares ng Lin Corporation. Yun ay buong buo. 10% ng shares. May problema ba sa ulo nyo? Mula pagkabata, gusto na ng Island Master ng Mami. Huwag ka nang magsalita. Pero Bumalik ka agad sa group chat ng isla ko. Gusto ko ng kabibe na nagbubuga ng bahaghari. Kabibe na kumakanta ng Ang Matapang na Nag-iisa. At coral na kayang maging wifi hotspot para regalo kay mami. Kung hindi nyo mahanap, hanapin nyo na lang si Patrick Star para maging kapitbahay nyo. Ikaw, imbestigahan mo ang tungkol kay mami. Ano ang gusto niya? At sino ang masamang tao sa tabi niya na gustong saktan siya? opo, President Lin, sinira ng batang master ang mga antigong gamit sa bahay. Wala namang halaga yan. Hayaan mo siyang sirain kung gusto niya. Ang insidente ng aksidente sa sasakyan kanina ay naimbestigahan na. Anak po yan ng tiyo nyo. Siya ang humaharang sa pagmamana nyo na natitirang 10% ng shares. Lihim siyang nakikipagsabuatan sa mga shareholders para sakupin ang ari-arian ng pamilya Lin. Panahon na para harapin ang tangang pinsa na yan.
Baguhan ka ba? Pita, sino yan? Pita, sino yan? Nakita mo na ba kung sino ako? Lin Xingye! Anong pinaggagawa mo? Kako! Masyadong halata ang mga galaw mo. Ako? Ano ngayon kung nalaman mo? Ang mga batang gustong ampunin mo, dumating ang isa. Aalisin ko ang isa. Sa buong buhay mo, huwag kang umasang mamana ang Lin Corporation. Ang lupain sa kanluran ng syudad ito na ang kabayaran mo. Ang kapalit ng susunod mong paglampas sa limitasyon, hindi mo na kayang bayaran. Umalis ka na. Babaeng, walang magulang. Sa board meeting pagkatapos ng 3 araw, paluluhurin kita at magmamakaawa ka sa akin. Lin Xingye, ang kasalukuyang chairman ng Lin Corporation. Bago magnalamba, inosente at masayahin siya. Ay, gusto pala ni Mami ng milk tea. Matapos mamatay ang kanyang mga magulang, naging malamig at walang puso siya. Plano niyang maghanap ng isang bata na madaling kontrolin at walang koneksyon. Para makuha ang Lin Corporation 10% ng shares. Island Master. Sa tingin ko, ang babaeng ito interes lang ang nasa isip. Pusong ahas. Masyadong delikado, di ba? Gusto ni Mami ng bobong bata. Medyo mahirap yan, ah. Hindi mahirap, hindi mahirap. Alam ko. Gusto mong purihin ako, ang Island Master, sa aking mahusay na pag-arte. Magpakatotoo ka lang. Ay, teka. Nalaman din ng iyong alipin na pumunta si President Lin sa Real Madrid Clubhouse. May hinahanap na lalaki. Balita ko, ang lalaking iyon ay may ilang kasintahan. Nako po. Hindi kaya si Mami ay isang uto-utong romantiko? Hindi ito pwede. Ang misyon, protektahan si Mami, simulan na. Simulan na. President Lin, dapat ba nating ipaalam na sa board na mayroon na tayong tagapagmana? Kung maaga nating ibubunyag, bibigyan lang natin sila ng pagkakataong manamantala. Mami! Nabali ang binti ko! Ano? May trabaho pa ako sa kumpanya. Wala akong oras para makipaglaro sa'yo. Mami, sandali lang. Talaga masaktan ako. Duguan na nga. Tingnan mo. Mami, ang tagal mo namang dumating. Gumaling na ang sugat. Mami, huwag ka munang mag-alala. Ang sasabihin ko ngayon, napakahalaga. Kailangan mong makinig ng mabuti, ha? Mag-take ka ng notes. I-check ko yan mamaya. 5 minuto lang ang ibibigay ko sa'yo. See? Ngayon, ang unang aralin sa pag-iwas sa manloloko. Pua tactics ng mga lalaki. Gabay sa pagtukoy. Kapag sinabi niyang pangit ang ugali mo, anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, gusto ka niyang ipuwa at gusto ka pa niyang baguhin. Kapag sinabi niyang makasarili ka, ibig sabihin, hindi ka niya mapagsamantalahan. Kapag sinabi niyang dominanti ka, ang totoo, wala siyang kakayahang kontrolin ka. Sino ang nagturo sa'yo ng lahat ng yan? Genius, ako. Natutunan ko yan mag-isa. Kaya. Kung maloko ka ng isang manloloko, ang pera mo ay gagamitin niya para sa iba't ibang babae. Ang truck ko ng lollipop, magiging shared bicycle na lang. Ang nanay lang ang pinakamabait sa mundo. Ang batang walang nanay ay parang damo. Kung ang nanay ay na-brainwash, ang kumpanya at pera ay mawawala. Para sa ikabubuti mo, Mami. Para sa ikabubuti ko? May trabaho pa ako sa kumpanya. Aalis na ako. President Lin, may naghahanap po sa inyo. Sabihin mo, magpa-appointment muna siya. Mommy! Ang pinaka-cute na taga-suporta sa buong mundo. Dalubhasa sa Lollipop, level 10. At ang number 1 sa buong internet, anti-babaero rada ako. Ang matalino at maparaan mong anak. Kailangan ko rin bang magpa-appointment? Bakit ka nandito? Mommy! May nakikikinig sa usapan natin.
Na-check na namin lahat. Bakit ang dami pa rin ganito? Palakasin ang seguridad. Opo. Paano mo nahanap ang mga listening device na yan? Mami, ang mga maliliit na tenga na nakikinig na yan, ang pangit ng pagtatago nila. Kahit nakapikit si Niu, mahahanap niya. 3 beses nang chinek ng professional team pero nahanap niya lahat sa isang tingin lang. Hindi siya ordinaryong tao. Bakit na nandito sa kumpanya? Dinalan ko si Mami ng milk tea. Mami, tikman mo agad! Ito ay gawa mismo ni Niu para sa'yo. Marunong ka rin gumawa ng milk tea? Wala namang bagay na hindi kayang gawin ni Niu. Ako ang Nua, ang pinakamahusay na obra. Ano ito? Mami, ito ay pearls. Matagal ka na bang hindi umiinom ng milk tea? Nakalimutan mo na ang lasa ng pearls? Nagsisinungaling ka! Ito ay mga pildoras na gawa sa libu-libong taong ligaw na ginseng. Nahuli ako ni Mami! Nahuli ako ni Mami! Ligaw na ginseng? Ibig mong sabihin, ang milk tea ay gawa sa ligaw na ginseng? Hindi ba gusto ni Mami? Meron pa ako dito. Ito ay gawa sa Tianshan Snow Lotus. Ito ay gawa sa Cordyceps. Ito ay gawa sa Jade Leaf Golden Flower. Ito ang SSS grade na masarap na milk tea na personal na binuo ng Island Master na ito. Ito ang SSS grade na masarap na milk tea na personal na binuo ng Island Master na ito. Mami, tikman mo lahat. Ibig mong sabihin, ang lahat ng milk tea na ito ay gawa sa mga halamang gamot? Ang pinakamahusay sa lahat ng pinakamahusay. Young Master, gusto ko rin ng milk tea. Ang dami nito, hindi mauubos ng chairman. Bigyan mo ako ng isa, please. Hindi. Ito ay para kay Mami. Si Mami lang ang pwedeng uminom. Kung gusto mong uminom, inumin mo ito. Hindi ka naman may sakit. May sakit? Si Mami ay nasa isang nakalalasong kapaligiran. Masyado nang matagal. Malalim na ang lason. Pero huwag kang mag-alala. Kaya akong gamutin. Ang medical report ko, wala namang problema. Ang mga mata ko, ang aking panukat. Kung hindi naniniwala si Mami, pwede kang magpa-check up sa ospital o. Ngayon, tutulungan ko si Mami maghanap ng halamang gamot para sa pinakuluang gamot. Tandaan mong bantayan si Mami na inumin ang milk tea. Chairman. Ito. I-schedule mo ako para sa isang detalyadong full body checkup. Sige po, Chairman. Ang katawan niyo po ay tila malusog. Ngunit sa loob, nanghihina na po ito. Kayo po, meron na lang po kayong halos 1 buwan. Isang buwan? Anong ginagawa mo? Umuwi na si Mami. Halika, tikman mo ang pinakuluang bihirang supas na gamot ko. Inumin mo ng 3 beses. Garantisadong gagaling ka. Nyunyu, ayos ka lang ba? Ang gamot ko! Huwag mo nang intindi ng gamot. Gagamutin ko ang sugat mo. Masakit ba ang kamay mo? Mami, ang sakit-sakit ng Niu. Parang lollipop na nabasag, nahulog sa sahig, tapos kinain ng langgam. Tatawagin ko ang family doctor. Mami, paginipan mo, hindi na masakit. Ganyan. Okay na? Masakit pa ba ang kamay mo? Mami, isa kang henyong doktor. Paginipan mo, hindi na masakit. Bobo. Si Mami ang unang tao na tumawag sa akin ng Bobo. Siya rin ang unang tao na humipan sa akin. Gusto ni Niu si Mami.
Mami, huwag kang mag-alala. Siguradong gagaling ka sa akin. Poprotektahan kita. Huwag kang mag-alala. Poprotektahan din kita, Mommy. Ano? Ayusin ko ang lahat para sa'yo. Mami, anong nangyayari? Ang weird. Attorney Huang, gusto kong gumawa ng testamento. Ang lahat ng ari-arian ko ay iiwan ko sa anak ko, Lin New New. Ang shares ng Lin Corporation. Babawiin ko lahat para kay New New. Dad! Yang Lin Qingye na yan, ang babae. Bakit hindi pa dumarating? Nakakainis talaga. Pinaghihintay niya tayong lahat na shareholders dito. Nag-iisa lang siya. Ang ganyang tao, talaga bang karapat dapat na mamuno sa Lin Corporation natin? Kung gayon, sino sa tingin ni Tio ang karapat-dapat? Lin Qingye, wala ka pa ring inampon na anak. Ayon sa notarized family agreement, kung walang tagapagmana, Ang dagdag mong 10% shares ay kailangan mong ibigay para ipamahagi ng Board of Directors sa pamamagitan ng botohan. Bakit wala pa akong inampon na anak? Hindi niyo ba alam? anong ibig mong sabihin dyan? Hindi ka makahanap ng aampunin. Hindi ba't ikaw mismo ang dahilan? Ipinanganak kang may malas na kapalaran, pati mga magulang mo, namatay dahil sa'yo. Sino ang gugustuhing maging anak mo? Chairman. Tingnan mo. Ang ugali mo, dapat mo nang bawasan. Ilang salita lang, ganyan na agad ang galit mo. Wala siyang dating ng isang pinuno. Ulyanin na rin ang pangalawang tiyo. Isang babae lang. Paano niya mamamana ang Lin Corporation? Tama. Dapat ang mga babae ay nasa bahay lang, nagpapalaki ng anak. Ang mahahalagang desisyon, dapat kami pa ring mga lalaki ang magpasya. Total, hindi pa naman siya nakakapag-ampon ng bata, kaya wala siyang karapatang magmana. Ang natitirang 10% ng shares, Ganun pa? Pero sa kasamaang palad, nabigo ang inyong mga inaasahan. Ang anak kong si Lin Yu Yu. Island Master. Masamang balita. Ang laki-laki mo na, ang gulo-gulo mo pa rin. Island Master, ang mami mo ay binuli ng Lin Corporation Board of Directors ng mga matatandang yon. Bakit ayaw na nilang mabuhay? Naglakas loob silang apihin ng mami ko. Dali, ipunin ang mga mandirigma ng Xiaoyao Island. Ipunin sila. Samahan niyo akong iligtas ang mami ko. Opo? Ano? Hindi ba sinabi ko sa'yo na paalisin mo ang mga bata? Paalisin silang lahat? Paano siya na-adopt? Pa, hindi ko rin po alam. Di ba inayos ko ng aksidente para matakot at umalis ang batang yon? Wala pa ring silbi. Ako pa rin ang may pinakamaraming shares. Patuloy akong magiging chairman. May tutol pa ba? Kahit makuha mo ang natitirang shares, wala ka ng buhay para maging chairman. Halika, tingnan mo ang sarili mong medical record. May 1 buwan ka na lang para mabuhay. Paano naman ang isang taong mamamatay na makapagmamana ng Lin Corporation? Kahit 1 buwan na lang, ayusin ko pa rin ang Lin Corporation. Hindi ko hahayaang ang Lin Corporation ay mapunta sa kamay ng masasamang tao. Qingyue, sa kalagayan ng katawan mo ngayon, paano mo susuportahan ang Lin Corporation? Hahayaan mo bang makita mo ang pinaghirapan ng mga magulang mo na industriya? Masira sa iyong mga kamay? Kung tutuusin, walang swerte ang mga magulang mo. Hindi lang sila mamamatay dahil sa'yo. Pati ang huling pinaghirapan nila ay sisirain mo pa. Kawawa naman. Nandito na naman. Huwag kang magalit, ha? Ang lason na yan, mas mabilis kumalat kapag nagagalit ka. Kapag kumalat na ang lason, uuwi ka na lang at hihiga sa kama. Magiging gulay ka na lang. Mamatay ka sa loob ng 1 buwan. Paano ang kumpanya? Wala kaming oras para makipaglaro sa'yo. Kung may sakit ka, mag-resign ka na at magpagamot. Narinig mo ba? Pirmahan mo na ang transfer of shares. Ayan. Tama yan. Ibigay mo na ang Lin Corporation kay Tio.
Magtiwala ka lang. May sakit ka na, kaya umuwi ka na lang at hintayin ang kamatayan mo. Wala ka namang kamag-anak, kaya walang maglilibing sa'yo kapag namatay ka. Dalin mo tong diagnosis at magpa-check up ulit sa ospital. Baka madagdagan pa ang buhay mo ng 2 buwan. Ang lit na bata. Tumatawa pa. Sinalubong ko kayo. New! Hindi ito ang lugar mo. Umuwi ka na. Ang lit na bata. Maliit na bata. Naghahanap pa ako kung saan ka hahanapin. Ikaw pa mismo ang lumapit. Ako, ikaw. Ako mismo ang dumating. Island Master! Mag-ingat ka lang. Ikaw na, bobo at masamang surot. Binubuli mo ang mami ko! Sinong nagturo sa iyo na ganyan makipag-usap sa matatanda? Huwag mong galawin siya. Pinoprotektahan mo pa rin siya. May kakayahan ka pa bang protektahan siya ngayon? Kayo dalawa. Ang isa ay may sakit at ang isa ay walang silbi. Sino ang tinatawag mong walang silbi? Ikaw ang sinasabi ko. Tumalon ka para tamaan ang tuhod ko. Walang silbi. Walang silbi. Walang silbi. Mapuputol ang daliri ko. Lin Chinye! Ganyan ka ba? Magpalaki ng bata? Napakabastos at walang galang. Nasaan ang pagpapalaki ng pamilya Lin? Nagtatanong ka pa sa akin tungkol sa pagpapalaki ng pamilya Lin? Mami, huwag kang matakot. Ako ang tagapagtanggol mo ngayon. Kung sinong ayaw mo, papadalhan ko siya sa langit. Anong kaguluhan ito, mga tao? Itapon niyo ang maliit na ito sa labas. Opo. Kayo naman. Wala nang silbi kahit mag-ingay ka pa ngayon. Nakalagda na sa transfer document. Hindi na yan mababago. Ang batang yan. Hindi mo ako maabot, di ba? Halika, halika. Kung walang pahintulot, si Lin Niu, hindi valid ang share transfer document na yan. Pinilit mo lang si Mami na pumirma dito. Anong gagawin mo? Papa! Papa! Ano nangyari sa'yo, pa? Wala kang silbi. Bahagya mo lang siyang kinanti. Nahimatay na siya. Huwag kang mag-alala, Mami. Alam ko ang limitasyon ko. Hindi ko naman pinasabog ang ulo niya. Duwag! Sa susunod na, makita mo ang lolo mong si Niu, lumayo ka na lang. Maghintay lang kayo. Ngayon, nakita nyo na ang anak ko. Patuloy akong magsisilbing chairman. Sino ang may tutol? Wala po. Hindi po. Mommy! Yung ginawa ko kanina ang aking Invincible Lightning Lollipop. Hindi ba tanggaling? Pinatakbo ko ang dalawang masamang yun na parang mga daga. Galing! Mommy! Chairman, ang inyong kalusugan, baka hindi na siya magtagal ng 1 buwan. Ang bagay na ito! Hindi dapat malaman ng kahit sino. Hindi rin po ba sasabihin sa young master? Siya po ang nakadiskubre ng sakit ninyo. Baka po may alam siyang paraan. Bata pa lang siya. Ayusin ko ang lahat para sa kanya. Chairman! Sa wakas, nakakuha na po tayo ng appointment kay Master Hua, ang batikang Chinese medicine doctor. Pumunta na tayo ngayon. Hindi ba ito ang bahay ng aking apong estudyante? Mami, anong ginagawa mo rito? May asikasuhin lang ako. Dito ka lang maghintay sa amin. Sipo. Ang pulso ninyo, mukhang stable, pero matagal nang magulo. Parang
Nalason. Tama, nalason. Alam mo ba kung anong lason ito? At paano ito gagamutin? Tiyang kandoku. Nalason ka pala ng ganitong lason. Ang lason na ito? Hindi lang ako. Kahit si Huatu pa ang nabuhay. Mahirap na itong iligtas. Wala ba sa mundong ito ang makakagamot? Maililigtas na ba ang chairman? Marahil, isang tao lang ang makakatulong. Iyon ay ang aking guro, ang Xiaoyao Island. Island Master. Ang Xiaoyao Island Master! Sino? Sino ang sumisigaw sa akin? Paano niya ako nagawang sigawan? Ako, ang marangal na Island Master ng Xiaoyao Island. Kapag nahuli ko kayo, itatapon kita sa dagat para ipakain sa malaking pating. Ang boring. Kailan nalabas si Mami? Kilala niyo po siya? Pamilyar ang pamalan. Ang master ko ay hindi po kilala ng kahit sino. Siya ay parang immortal, mature at matatag. Kuneho. Nakakainis. Gusto akong ipabili kay Mami ng 1,000 kuneho. Magkano naman kaya para lang magamot niya ako? Ang aking Master Hua, matagal nang tinalikuran ng kayamanan, matagal nang lumampas sa makamundong bagay, walang hinahangat. Ista. Iprito ba o steam? Gutom na ako. Bakit hindi pa lumalabas si Mami? Hindi pwede. Hahanapin ko si Mami! Ang hilingin siyang lumabas. Sa tingin ko, mas mahirap pa kaysa umakyat sa langit. Ang pinakamalaking hiling ko sa buhay na ito ay makita muli ang aking Grandmaster. Mami! Ang matalino at cute mong anak ay mamamatay na sa gutom! Grandmaster. Ang ikatido sa Cheten henerasyong disipulo ay nagbibigay pugay sa Grandmaster. Hindi ka ba nakatayo ng maayos? Bakit ka nagbibigay ng ganoong kalaking pagbate? Hindi pa Pasko. Wala akong angpao. Nyanyu! Huwag kang bastos! Kung ilalantad mo ang pagkatao ko, sa susunod, ipapractice ko sa iyo ang pagtusok ng karayom sa aking nakababatang kapatid. Kagagaling nyo lang magbigay pugay sa Grandmaster. Nasaan po ang Grandmaster? Bokha! Ganito kasi yan. Sa tuwing binabanggit namin ang Grandmaster, kailangan naming lumuhod at magbigay pugay. Grandmaster. Nasa itaas ang Grandmaster. KO! KO! Ang higpit naman ng mga patakaran. Pakiusap, sabihin niyo po sa akin ang hitsura ng Grandmaster. Magpapadala ako ng tao para hanapin siya. Huwag! Hindi maaaring ibunyag ang mga lihim ng langit. Pero huwag kang mag-alala, ang sakit mo ay gagaling agad. Tara na. Pero ano? Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tara na! Nagulat ako. Master, Bakit ka nagkakaganyan? ang pinakamalaking isda sa aming pond ay nawawala. Anong sabi mo? Nawawala ang munting kalapati ko. Master! Hindi na pwedeng ipagpaliban ang sakit ni Mami. Isang fenghuchaw na lang ang kulang. Naalala ko, meron pang isa ang junior brother ko. Tatawagan ko siya para tanungin. Chairman, may balita na po. Nalaman po namin na may 3 pinuno ang Xiaoyao Island. Ang pangatlo ay isang immortal na may puting buhok.
Isang immortal na may puting buhok. Lolo Clan Elder, ikaw na puting buhok? Kailan mo ba aayusin yan? Ang tanda mo na, nagpapaka-cool ka pa. Natatakpan na ang mikropono. Hindi ko marinig Ibigay mo sa junior brother ko. Ang pangalawa ay isang gwapong lalaki na may kakaibang kulay ng mata. Sabi nila, ang ganda niya ay sapat na para maging idol. Guwapong may kakaibang mata? Junior brother? Yang mga mata mo, hindi ka ba pwedeng magsuot ng contact lens? Baka mamaya, madakip ka ng Persian cat. Huwag kang magpanggap na dayuhan araw-araw para lang manligaw. Ang una, yon ay ang Island Master. Sobrang misteryoso ng pagkatao niya. Wala kaming makitang kahit anong impormasyon tungkol sa kanya. Pero, nagpadala na kami ng tao para humingi ng tulong sa Second Island Master. Ako, maayos naman ang buhay ko kamakailan. Tumaba ako, tumangkad, at nakita ko na rin si Mami. Ipagpatuloy ang paghahanap. Walang dapat matira. Opo, Chairman. Tumawag ka lang para sermonan ako at purihin ang kagwapuhan ko? Teka, magpapagawa ka na naman ba ng ang mga gamot ko? Sinayang mo lang. Kapatid, si Mami, nitong nakaraan, nahuhumaling sa pagpapalusog. Gusto niyang hiramin ang fenghuat sao mo para gawing sabaw. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos inumin ang sabaw, ibabalik ko sa iyo ang pinaglutuan. Ayoko! Noong nakaraan, ninakaw mong Tianshan Snow Lotus ko para ipakain sa kuneho. At nung mas nakaraan pa, kinuha mo ang ginseng ko para ibabad sa milk tea. Ngayon, gusto mo na namang makakuha ng libre? Akala mo ba may butika ako? Kung hindi mo ibibigay, ipagkakalat ko ang tungkol sa iyo na palihim kang kumakain ng maanghang na merienda sa gabi at umiiyak sa anghang. At uminom ng 3 galon ng gatas. Sa buong isla, paulit-ulit kong ipapalabas. Kung maglakas loob kang gawin yan, ipaukit ko ang tungkol sa'yo na umihi ka sa kama at gumawa ng mapa noong 3 taong gulang ka pa lang. Gagawin kong monumento. At itatayo sa gitna ng isla. Kapatid, ang sama mo naman. Kung mawala si Mami, magiging ulila ako. Araw-araw akong pupunta sa isla mo para umiyak at sasabihin ko sa lahat na inaabuso mo ang mga bata. May nangangailangan ng gamot na ito para sa sakit. Hindi ito para sa pagpapalusog ng mami mo. Kalimutan mo na yan. Si Mami ko rin. Pangligtas buhay. Bakit ka may hawak na kabibe? Tumatawag. Sinong tatawagan mo? May iba ka pa bang kamag-anak? Siya ang masamang tao. Pagbalik, itatapon ko siya sa dagat. Ipapakain sa pating. Mami, huwag kang matakot. Hindi ko gagawin yan sa'yo. Gagawa ako ng bagong milk tea para sa'yo. Ang impormasyon niya! Wala ba talagang problema? Opo, Chairman. Ang impormasyon ng batang Ginoo, wala talagang problema. Ang walang problema. Ang pinakamalaking problema. Mag-imbestiga ka ulit kapag may oras ka. Sige po. Pero, Ang pinakamahalaga ngayon ay hanapin muna natin ang Island Master para gamutin kayo. ang Xiaoyao Island Master? Oh, nalaman ko, may hinahanap si Lin Qingyue. Anong Island Master yan? Gusto niya sigurong gamutin ang sarili niya. Ano man ang paraan, hindi natin sila pwedeng hayaang makita siya. Pa, huwag kang magalit. Kakalabas mo lang sa ospital, Sinong mag-aakala? Yung pesteng batan yon, binatu ako. Talagang nagka-concussion ako. Kung gumaling si Lin Qingyue sa lason at kasama pa yung pesteng bata, hindi na natin makukuha ang Lin Corporation. Hinahanap nila ang Island Master. Kung gayon, mag-isip tayo ng paraan para maihatid ang Island Master sa kanila. Sino ang hinahanap mo? Ako ang Island Master ng Xiaoyao Island, si Jia Puchen. Ano? Ikaw ang Island Master ng Xiaoyao Island. Kung gayon, sino ako? Madilim ang iyong noo at mahina ang iyong panloob na lakas. Ito ay senyales ng pagkalason. Kung gayon, alam mo ba kung anong lason ang nasa akin? Hayaan mo akong pumasok at suriin ng mabuti. Malalaman ko kung anong lason ang nasa iyo. Pasok! Mami! Hindi siya ang Island Master ng Xiaoyao Island. Siya ay isang malaking manloloko. Walang alam na bata! Huwag kang magsalita lang kung ano-ano. President Lin, ito ang Island Master na natagpuan namin malapit sa Xiaoyao Island. Ikaw ay nalason ng ang lason ng Tianshan-do ko sa mundong ito. Ako lang, ang Island Master ng Xiaoyao Island, ang makakapagpagaling. Kung hindi kayo naniniwala, Kung gayon, aalis na ako. Island Master,
Huwag po kayong magalit. Bata pa po kasi siya at walang alam. Pasok na po kayo. Mommy! Paalisin mo siya. Malaking sinungaling siya. Maniniwala ka sa akin. Lin Yu, wala na akong oras para makipaglaro pa sa'yo. Pinagalitan mo ako dahil sa isang malaking sinungaling. Hindi na kita kakausapin kailanman. Young Master, Huwag kang mag-alala. Hindi yan lalayo. Pasok po! Masamang mommy! Hindi ka naniniwala sa akin na napakatalino at napakagaling. Maaga akong gumising para ipagtimpla ka ng milk tea. Galit na galit ako. Hindi na kita patatawarin. Maliban kung bibilhan mo ako ng isang truck ng lollipop, dun lang kita patatawarin. Gusto mo bang kumain ng super lollipop? Sabi ni Mami, bawal kumain ng binibigay ng estranghero. Lalo na kung galing sa'yo, ikaw na malaking masamang tao. Kung sa usapang relasyon, tiyo mo ako. Lollipop yan, na binili ng tiyo mo para sa'yo. Kainin mo na. Ang pagbisita ng whistle sa manok, walang magandang intensyon. Sige na nga. Sa'yo ba itong milk tea? Nauuhaw ako. Pwede bang humigop ako? Sa'yo ba yan? Inumin mo na. Para to kay Mami. Ayoko nang ipainom sa kanya. Pero hindi rin yan mapupunta sa'yo. Ikaw na malaking masamang tao. Ako na lang iinom. Tapos na. Nahulog sa bitag. Ang batang yan, matalino pa rin. Buti na lang sa straw ako naglagay ng kung ano-ano. Kung hindi, Hindi ko talaga siya maluloko. Ngayon, ang maliit na hayop na yan ay nahilo na. tayo. Nag-ayos na rin ng Peking Island Master para maglagay ng lason. Sa pagkakataong ito, Tiyak na mamamatay si Lin Xingyue. Gagamitin ko ang acupuncture. Tutulungan kitang ilabas ang lason. Medyo masakit ito. Magtiis ka lang. Ngayon, dapat kalmado na si New. Hanapin mo na siya at ibalik. Opo, Chairman. Ano ito? Ito ang lihim na panlunas na ako mismo ang gumawa. Ang huling punto. Sa pagturok nito, makakasama mo na si Yama, magiging magkapatid kayo Hindi. Ito ay. para mabuhay ka ng matagal. Masamang balita, Chairman. May nangyari kay Batang Master. Anong nangyari? Anong nangyari? Nang dumating ako, nakahiga si Batang Master sa sahig. Hindi siya magising kahit anong tawag ko. Bilisan mo, umupo ka. Ang binti mo. Island Master, ikaw muna ang tumingin. Anong nangyari sa anak ko? Ito, Bakit ka nag-aalangan? ako. Bata lang naman, mahilig maglaro at matulog. Okay lang siya pagkatapos ng tulog. Kung ikukumpara sa kanya, mas malala ang sintomas mo. Mas mabuting ikaw muna ang gamutin ko. Ayos lang ako. Iligtas mo muna ang anak ko. Hindi mo nga mahawakan ng maayos ang karayom. Brad na bata! Dahil nagpakita ka na, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Tet, ang professional na tagasuri ng mga impostor ay narito. Hindi ba ito si Teacher Gia, ang #1 sa listahan ng mga mandoloko? Bumaling na ba ang mga sugat mo mula nang habulin kanila? Ikaw? Nagsisinungaling ka! Sino ka? Nakikita kong madilim ang noo mo. Hindi.
Maliwanag pa lang mukha mo. Bakit hindi ko nalang ikaw suriin ang pulso? Ako na may ganitong kagandahan. Ito ang aking 5 bahaging pamamaraan ng pagsusuri ng pulso. Isang natatanging sikreto. Naku, ito ay Sleeping Beauty Syndrome. Mamamatay siya nang hindi namamalayan sa kanyang pagtulog. Paano siya nalason ng ganito? Dapat siyang tanungin. Ako, ang Island Master ng Xiao Yao Island, ay hindi kailanman gumagawa ng mga kahiyahiyang bagay tulad ng paglason. Siya ang Island Master ng Xiao Yao Island. Hindi kaya hindi sinabi ng kuya ko sa cold-faced na CEO ang tunay niyang pagkatao. O ano? Narinig mo ang pangalan ng Island Master na ito. Natakot ka na, di ba? Tama na nga. Tinatamad ako ilantad ka. Ibigay mo ang antidote. Hindi ako ang naglagay ng lason. Nandito lang ako sa buong oras. Wala akong. Nakasalamuha sa batang yan. Kung hindi ikaw, umalis ka. Kung maglakas loob ka pang gamitin ang pangalan ng Xiao Yao Island para manloko, mag-ingat ka sa akin. Ikaw! Ang misyon sa paglalason ay tapos na. Ang pananatili rito ay maaaring maglantad sa atin. Mas mabuting umalis na. Humanda ka sa akin! Pixia! Kung gayon, sino ka? Ako. Ako ang kuya niya. Paano mo mapapatunayan? Ang tangang batang yan, hindi ba't pagkakita niya sa'yo, sinabi niya na marunong na siyang mag-stock market sa edad na 3? 4 na taong gulang, graduate ng Nanxiang. Top 1 sa Robust Kids List. Chairman, nagkatugma lahat. Anong magagawa? Maililigtas pa ba siya? Ikaw ba nitong nakaraan? May kaaway ka? Ang pamilya ni Lin De Chang. Kukunin ko ang panlunas. Teka! Sasama ako sa'yo! Xiao Yue. Dumating ka na pala. May dala ka pa. Ibigay mo ang panlunas ni Niu Niu. Lin Qingyue, umalis ka rito. Naku po. Huwag. Anong ginagawa mo? Ang panlunas! Na yun! Anong panlunas? Kapag nagunware ka pa, babaliin ko ang binti ng anak mo! Huwag. Ibibigay ko. Ito yon! Huling pagkakataon. Kapag sinaktan niyo pa si Niu Niu, hindi ko kayo palalampasin! Bilisan mo! Iligtas mo si Niu Niu! Bobeng pos! Hanap ng sugar mommy. Lin Qingyue. Palifra ka. Huwag kang sumigaw. Kung susundin ang oras, dapat ay nagtagumpay na si Jia Puzen. Hayaan nating magyabang ulit ang babaeng yan. Tay, masakit ang braso ko. Sige na. Umalis ka na. Magpa-bandage ka na. Bakit hindi pa rin siya gising? Masamang tao. Bubugbugin kita hanggang hindi ka na makilala ng sarili mong nanay. Bakit hindi mo muna ako tingnan? Sino ako? Little junior brother, bakit ka nandito? At nakasuot ka pa ng contact lens? Para kang pabo real. Halos hindi kita nakilala. Kapatid ka niya? Sa aming lugar, ang ranggo ay batay sa kakayahan. Mas magaling ako sa kanya. Kaya ako ang senior brother niya. Tama. Magkaiba tayo ng usapan. Gising na! Lumabas na tayo para kumain! Kumain? Pero sa oras na to, hindi pa oras ng kainan. Niloloko ka lang ni Mami. Sa karamihan ng pamilya, kapag tinawag ka ng Mami mo para kumain, binibigyan ka lang niya ng paraan para bumaba. Ayoko kumain.
Mommy! Kasi sinigawan ako ng malaking sinungaling. Ang puso ko, mas durog pa sa pinagbalatan ng lollipop. Durog pa. Ang mami mo kanina para sa'yo. May hawak na baseball bat. Pinuntahan ng pamilya ni Lindy Chang. Talaga? Gutom na ako. Sige na nga, kumain na tayo. Sara na. Sabi ni Secretary Su, ang isang 6 na taong gulang na bata ay kailangan ng 300 gramo ng gulay araw-araw. Ito ang nutrition facts. Ito ang nutrition facts! Ang paraan ng paglambing ni Mami, parang negosasyon sa merger. Kakain ka ba o hindi? Kakain. Kakain. Pero kailangan mong ipangako sa akin ang isang bagay. Ano? Haplusin mo ang ulo ko. Okay na? Ang paghaplos sa ulo ay dapat parang paghimas sa pusa. Humuhuni-huni. Believe ba kayong magina? May ilang putahe pa. Kukunin ko lang. Mami. Ang binti ko, wala na akong pakiramdam. Hindi dapat ganyan. Ininom ko ang milk tea na ginawa ko. Hindi dapat ganoon kabilis kumalat ang lason. Tingnan ko nga. May lason ang karayom ng Peking Island Master. Kumalat na ang lason. Ngayon, ang ibabang bahagi ng iyong katawan, paralisado na. Kung hindi ito agad gagamutin, maparalisa ang buong katawan mo. Nagpabaya ako. Kung gayon, ibigay mo na ang Feng Ho Chao. Ibigay mo na. Bilisan mo. Gamutin mo na si Mami. Ibigay mo na. Ano? Ang Feng Ho Chao. Ito. Ayaw mo bang ibigay? Kailangan din ito ng mami ko para gumaling siya. Hindi ako nagbibiro sa'yo. Hindi. Wala akong pakialam. Ibigay mo sa akin ang gamot. Hindi sa ayaw ko siyang iligtas, kundi ang Feng Huo Chao. Kinain mo na. Ano? Ibang iyong katawan. Nalason ka ng Sleeping Beauty poison. Hindi sapat ang antidote lang. Kailangan itong ipares sa Feng Huo Chao para lang gumaling ka. Sinong nagsabi sa'yo na iligtas ako nang walang pahintulot ko? Iligtas ako? Parang asong kinagat si Ludong Bin, ano? Hindi pa yan natutunaw. Isusuka ko na yung gamot. Mahaba ang lollipop. Gagamitin ko ang lollipop para sundutin ang lalamunan ko. Huwag ka nang magpumiglas. Mami, wala akong silbi. Hindi ko pa rin maisuka ang gamot. Huwag kang mag-alala. Sabi ni Master Hua, may iba pang makakagamot sa binti ko. Pinahanap ko na siya. Sino pa ang makakapagligtas? Ang island? Master, ang Xiaoyao Island? Ako. Sino pang makakapagligtas? Jemin! Si Lin De Chang biglaang nagpatawag ng emergency shareholders meeting. Kailangan niyo raw pong dumalo. Gagamitin nila ang kalagayan ng binti niyo para siraan kayo. Sabi ko na nga ba, ang tagal mong hindi nagpakita sa kumpanya. Pipi pala ang binti mo. Minadali niyo akong papuntahin dito sa kumpanya para lang sa maliit na bagay na yan? Qingyue, Bakit ka naging ganyan? Ganyan ang itsura mo. an isang lumpo ang magiging chairman? Gusto mo bang gawing katatawanan ang Lean Corporation sa mundo ng negosyo? Tama! Ngayon, kahit mag-CR ka lang, siguro kailangan ka pang buhatin ng kung sino. Ano? Ang Lean Corporation natin. Paano natin hahayaang ang isang basura na tulad niya ang mamuno? Kung ganoon ka kainteresado sa personal kong buhay, bakit hindi mo na lang ipaliwanag ang tungkol sa paglustay mo ng pondo ng kumpanya? Paglustay ng pondo? Sa lugar namin, yan ay ipapadala sa Africa para maging alipin. Dito naman huhulihin ka ng mga pulis, di ba? Gusto mong sakta ng mami ko?
Naitanong mo na ba sa lollipop ko? Kung ibabalik nyo lang ang pera sa oras, hindi ko muna kayo ipapakulong. Nandito ako para sabihin sa'yo, kahit pa may kapansanan ako, madali ko pa rin kayong durugin. Bukod pa rito, hindi pa naman ako lumpo. Hindi ka lumpo? Bakit ka nakaupo sa wheelchair? Kailangan ko pa bang ipaalam sa'yo ang lahat ng ginagawa ko? Anong klaseng karayom ang itinurok mo sa mami ko? Wala man lang itong pain reliever. May paraan ka ba para makatayo ako agad? Meron, pero 30 minuto lang. At sa bawat hakbang, parang naglalakad sa talim ng kutsilyo. Sapat na to para durugin ko ang mga walang kwentang yan. Pinapayuhan ko kayong manahimik. Ang dapat ninyong pagtuunan ay ang kita ng Lin Corporation, hindi ang pribadong buhay ng chairman. Ito ang lahat ng aking nagawa simula nang maging chairman ako ng Lin Corporation. Ang mga negosyo sa loob at labas ng bansa ay lumawak ng 247. Ang market share ay lumaki ng 10 beses. Ang mami ko ay henyo sa negosyo. Ang katotohanan, Ay mahirap itanggi. Magpakatino kayong lahat. Kung hindi ako magdadalawang isip na wala kayong matira. kanina ang yabang mo, di ba? Itawan mo ako! Ibaba mo ako! Nandito kami. Huwag kang magpanggap na malakas. At tinitingnan ka nila. Gusto mo bang malaman nila ang tungkol sa binti mo? President Lin, ito ay VIP emergency service. Libre ang unang subok. 80% diskwento sa pangalawa. Nagulat ka ba? Na-excite ka ba? Kapag umalog ka ulit, papatikimin kita ng karera ng wheelchair. Murong Lin, bakit mo inagaw ang pagiging hero ko? Trabaho pa naman yan ni New na iligtas si Mami. Mami, inumin mo po. Nauuhaw ka siguro. Uminom ka po ng tubig. Salamat. Mami, kainin mo po. Kumain ka po ng kahil. Ako po mismo ang nagbalat. Huwag na. Gusto ko nang gumalik sa kwarto para magpahinga. Sige po, bubuhayin kita papasok. Naka-wheelchair ako. Murong Lin, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Inaagaw mo lagi ang trabaho ko. Little senior brother. Gusto kong ligawan si Miss Lin. Tinitingnan kita bilang junior brother ko. Pero gusto mong maging tatay ko? Managinip ka na lang. Sa ganyang itsura mo, gusto mo pang makasama ang mami ko? Pakiusap, little senior brother. Tunuman mo naman ako. Hahayaan mo bang ang junior brother mo ay mag-isa habang buhay? Hindi! Walang sinuman sa mundo ang babagay sa mami ko. Kuya Murong, tayo ang pinakamagkakilala. Gusto mo bang ang mami mo ay mapunta sa isang estrangerong babaero? Kapag may stepdad, magkakaroon din ng stepmom. Pero ako, iba ako. Bibilhan kitang 2 truck ng lollipop at spicy strips. At ako ang sasalo sa kasalanan mo sa pagbasag mo sa paboritong florera ng pinuno ng angkan. Deal. Pero may ilang kondisyon ako. Sabihin mo, Kung magpapakasal kayo, ikaw ang magiging live-in partner. At kailangan mong agad gamutin ang lason ng mami ko. dapat lang. Walang problema. Nitong nakaraang 2 araw, nagpadala na ako ng tao para hanapin ang Feng Huo Cao. Magkakaroon na ng lead sa loob ng 2 araw. Sige na nga. Sa isang henyo na tulad ko na kumikilos, siguradong makakapagpakasal kayo bukas. Miss Tin, alis ka ba?
Sabi ni Secretary Su, may lead tungkol sa Island Master. Pupuntahan ko. Pero umuulan ng malakas sa labas ngayon. 22 IO. Marodo sa weather forecast. Ano ba tong weather forecast na to? Miss Lin, Ako, ako'y maglalaba lang ako. Ang lakas ng ulan. Bakit ka maglalaba? ang tawag dito ay New Rain Plan para makagawa ng isang pribado at sweet na kapaligiran. Ang second Island Master, nagtagumpay kaya siya sa pag-amin? Nagtagumpay kaya siya? Siguro nagtagumpay. Ano? Sabi mo, hindi ka naglakas loob umamin? Maghapon akong naglaba. Hinaan mo boses mo. Ako, maghapon akong nag-ingay. Ano yon? Magaling ba akong mag-ingay? Mukhang kailangan na talagang ako, ang henyong matchmaker, ang kumilos. Nyu, may kailangan ka ba? Mami, ito ang bigay sa'yo ng aking nakababatang kapatid. Ito ang love letter na sinulat niya 30 taon na ang nakalipas. Na love at first sight siya sa'yo. Malalim ang pagmamahal niya. Tapat ang puso niya. Lin New. 28 pa lang ako ngayong taon. Gusto mo ako? Sa profile, 187 centimeters ang height. Pero sa totoo lang, 184 lang. Guwapo naman, pero malabo ang mata. Kailangan mag-contact lens. Madaldal at mind guy. Marunong magmedisina. Pero yung skills, average lang. Pero buti na lang, madaling kontrolin dahil sa pag-ibig. Tapos? Pasensya na, hindi ko yan pinag-iisipan. Ayan na nga. Ang pag-ibig, parang ang magkaiba kong mata. Ang kaliwang mata ay puno ng pagmamahal. Ang kanang mata naman ay tanga. Miss Lin, may plan B pa ako. Simula bukas, araw-araw ako magpapalit ng persona. Lunes, ako ang malumanay na doktor. Martes, ang mapagmataas na Island Master. Hindi ka ba ayusin mo muna yung pagkadramatiko mo? Mami, titingnan ko lang po siya. Ang little brother ko, sa buong buhay niya, hindi pa siya nare-reject. Baka kung ano pa ang gawin niya. Ano? Nireject lang? Tatalo na agad? Kung ganoon, sa mas mataas na lugar ka tumalon. Kung dito ka tatalon, parang pagbaba lang ng hagdanan. Okay lang yan. Kahit pangit ka, masama ang ugali. Mahilig magpaka-stress, hindi magaling sa medisina, at hindi pa marunong magsalita ng maayos. Pero meron ka namang ako. Ang gwapo, mayaman, matalino at maparaan. Ang iyong gwapong nakatatandang kapatid. Hindi marunong mag-comfort. Pwede ka bang tumahimik? Hindi pa rin ako na-comfort niyan. Ang hina naman ng loob mo. Lalong hindi ka bagay sa mami ko. Miss Lin, ayos ka lang ba? Buhatin muna kita sa kama. Takip mata. Ayos na ba, Mami? Mami, ayos ka lang ba?
Ayos lang. Gusto kong maligo. Hindi ko sinasadyang mabangga. Kumalat na ba ang lason? Masahihin kita para bumagal ang pagkalat ng lason. Kung gayon, pupunta ako kay Mami para gumawa ng herbal milk tea. Makakatulong din yon para bumagal ang pagkalat ng lason. Tulungan mo ako. Sige, tutunuan ko siyang gumawa ng milk tea. Lalong lumalala ang sakit ni Mami. May balita na ba sa Feng Huozhao na pinapahanap mo? Feng Huozhao. Feng Huozhao. Nasaan ka ba talaga? Pagkalipas ng 3 araw, malapit nang ipamalas ng pamilyang Cao ang pambihirang halamang gamot na Feng Huozhao. Feng Huozhao? Ang pinakamataas na magbid ang mananalo. Maligayang pagdating sa subasta. Ang Feng Huozhao na yan. Hindi ba't naubos na yan? Ang Feng Huozhao ang makakapagpagaling sa lason ng Tianshan Doko. Siguradong hahanapin ng babaeng yan ang pamilyang Cao para sa gamot. Hindi natin siya dapat bigyan ng pagkakataong gumaling. Pamilyang Cao! Hindi tumatanggap ng bisita ang pamilyang Cao. Umuwi na kayo. Si Lin Yunyu ay narito para humingi ng gamot. Ilabas ninyo ang inyong pinuno. Kung hindi, gigibayin ko ang inyong tarangkahan. Gigibayin ng tarangkahan? Sanay ka na sa ganyang trabaho, ha? Para rin ba sa Feng Huozhao kayo rito? Hindi ba? Sumama kayo sa akin. Tay! Bakit nandito na naman kayong dalawa? Mga peste. Kagabi kasi, ang aking alagad, hindi sinasadyang mapagkamalan ang 3 nakalalasong damo na Feng Huozhao. Sa 4 na halamang gamot, isa lang ang totoo. Kung gusto ninyong bumili, kayo na ang bahala. Ano? Gusto nyo rin bilhin ang Feng Huozhao? Payo ko sa inyo, kalimutan nyo na yan. Ang bagay na yan, hindi nyo makikilala sa mata lang. Mag-ingat kayo, baka mali ang mabili nyo. Diretso kamatayan yan. Ang tulad mo na nagpapababa ng IQ ng tao, natural lang na hindi mo makilala. Ako, ang henyo, isang tingin lang. Alam ko na, di ba? Nakababata akong kapatid. Kalahating tingin lang, sapat na. Yung pangalawa, sa kaliwa. Ang dahon ay may gintong hibla at spiral. Ang ugat ay may 7 bilog na buhol. Amoy, mint na may halong caramel. Siguradong totoo yan. Matanda, ibigay mo na yan sa amin. Sigurado ka? Nagkaroon na ako ng isa dati. Paano ko hindi malalaman? Ang galing ninyong dalawa makakita ng tunay na hiyas. Matandang hukluban. Payo ko sa'yo. Ibigay mo na lang sa akin ang bagay na yan. Kung hindi, bukas, ang pamilyang Cao ay magiging guho. Hindi yan ayon sa patakaran. Ang lakas ng loob ninyo sa harapan namin ng mga tagapagtanggol ng katarungan, manggulo. Qingjue, ang katawan ni Tio Tian ay humihina araw-araw. Kailangan niya itong Feng Huozhao para sa pagpapagaling. Sana naman, dahil matanda na si Tio, ibigay mo na lang itong Feng Huozhao sa Tio mo. Pangit na matanda. Mukha ka namang malakas, parang baka. Gusto mong manipulahin ang mami ko? Ang tulad mong masama ang puso't kaluluwa, na matandang walang silbi, walang bisa, ang anumang gamot sa'yo. Ito ang utang mo. Way bata, sino ang kinakausap mo? Ayoko nang magsayang ng oras sa inyo. Ang Feng Huozhao na ito ay akin na. Akin ng Feng Huozhao na ito. Salamat sa kaibigan na nagbigay ng Feng Huozhao. Huwag kayong magsaya sa kalagayan ni Lin Xingye ngayon. Kahit anong gamot pa ang inumin niya,
wala nang silbi. Dahil napili na ninyo ang halamang gamot na ito, bayaran niyo muna. Ibalot ko na para sa inyo. Kung gayon. Sige po. I swipe ang card. Hayaan niyo akong sa harap ni Mami magpakitang gilas para malaman niya na mayroon siyang mayamang anak. Hayaan mo akong magpakitang gilas. Asawa ko yan. Hayaan mo akong mag-ipon ng good points. I swipe ang card. Ang akin. Ang akin! Ako, kakasabi ko lang kay Secretary Sue. Ang akin. Na-transfer na sa account ng pamilyang Kao. Ang akin. Na-transfer na sa account ng pamilyang Kao. Sige, agawan. Sa'yo na lahat. Kuya, kunin mo ang card. Sa wakas, nahanap na ang Feng Huozao. Ang sakit ni Mami, maliligtas na. Dagdag pa ang aking acupuncture therapy. Sa loob ng 15 minuto, agad na mawawala ang lason. Sa wakas! Mahal kong damo. Hindi ko kailanman naramdaman na napakaganda mo. Molly! Peke ang Feng Huozao na ito. Ang lakas ng loob mo, ha? Naglakas loob kang sa harap naming dalawa. Magpalit ng paninda. Sa buong buhay ko, hindi pa ako naluloko ng kahit sino. Babalik ako at bubugbugin ko siya hanggang sa maghanap siya ng ngipin sa lupa. At guguluhin ko ang bahay niya. Chairman, natagpuan na namin ang Island Master ng Xiaoyao Island. See? Pupunta ako agad. May kailangan akong asikasuhin agad. Nagiwalay tayo ng daan. Kung gayon, magkita na lang tayo sa bahay mamaya. Nagbebenta kayo ng peking gamot sa amin? Mukhang nakatapak kayo sa matigas na bato? Iyon, kayo mismo ang pumili niyan. Ano ang kinalaman ko dyan? Ikaw na matandang walang silbi. Pinalitan mo ba ang gamot sa gitna? Naglakas loob kayong saktan ako. Hahanapin kayo ng Haicheng Chamber of Commerce. Sinasabi ko sa inyo, ayaw nyo na bang magnegosyo sa dagat? Kayo ang walang kredibilidad. At sinisiraan nyo pa ako. Nabisuhan ko na ang Chamber of Commerce. Ha? Maghintay kayong dalawa. Maghintay. Napalibutan na ito ng mga tao namin. Walang langgam ang makakapasok. Walang lamok ang makakalabas. Walang lamok ang makakalabas. Dale, ibigay mo na ang tunay na Feng Huozao. Kailangan pa ni Mami yan para sa panlunas. Wala kaming oras para magsayang sayo. Ang island, master ng Xiaoyao Island ay nasa pamilyang Cao. Totoo? Kayo ang pumili ng peke. Anong kinalaman ko doon? Hindi pa ako nakakita ng mga mamimiling tulad ninyo. Ang tigas ng ulo mo! Sa negosyo, kailangan ng integridad. Ipapatigil ko ang Xiaoyao Island sa lahat ng transaksyon sa pamilyang Kao ninyo. Xiaoyao Island. Sugar Stick King! Heterochromatic ay yama. Ngayon lang, kita na kilala. Nasaan si Lolo New? Dale, ibigay mo na ang Feng Huozao. Kung hindi, Dali, dali, dali. Dali, kunin mo ang Feng Huozao. Dali, dali, dali. Ito ang totoo. Dale, iligtas mo si Mami. Hara! Chairman, sa wakas ay makikita na natin ang Island Master ng Xiaoyao Island. Chairman, ang iyong katawan. Ito ang huling pagkakataon ko. Ito ninakawan ka ba? Cao Lao, nakita mo ba ang Island Master ng Xiaoyao Island? Ako pa ang tinatanong mo. Kinuha lang nila ang Feng Huozao at binugbog pa ako. Ang Feng Huozao? Kinuha ng Island Master ng Xiaoyao Island? Alam niyo po ba kung saan siya pumunta? Paano ko naman malalaman? Ang likod ko. Kinuha ang Feng Huozao. Si Nyu Nyu at sila. Hindi rin nila nakuha ang gamot.
Chairman. Secretary Sue, wala na akong ganong oras. Tulungan mo akong gawin ang huling ilang bagay para kay New New. Ngayon, pwede nang gamutin ng lason ni Mami. Mami, sana humaba pa ang buhay mo. Kapag lumaki si Nyunyu, mas magiging malakas siya. Susugurin ko ang ibang mga isla para irigalo kay Mami. Kapag nagamot ko na si Miss Lin, iisipin na niya akong pakasalan. Sa wakas, magkakaroon na ako ng asawa. Bakit hindi pa bumabalik si Mami? Hindi dapat ganito sa oras na to. Tatawagan ko. Ang tinatawagan niyo po ay naka-off. Walang sumasagot. Tanungin mo si Secretary Sue. Secretary Sue, nasan si Mami ko? Young Master, umalis na po ang chairman. Anong sabi mo? Young Master, bago po umalis ang chairman, lahat po ng ari-arian niya ay iniwan niya sa inyo. Ito po ang testamento. Paano nangyari yan? Hindi ako iiwan ni Mami. Pinapasabi niya po sa inyo na hindi siya naging mabuting ina. Hindi na niya kayo masasamahan sa paglaki. Mr. Morong, ang chairman po ay nahanda ng pera para sa inyo. Bilang isang ina, umaasa siyang alagaan ninyo ang young master. Ano ang ginagawa niya? Inayos na ba niya ang kanyang libing? Alam niyang malala na ang lason sa kanya. Ayaw na niya kayong madamay pa. Sa huling mga araw niya, gusto niyang mag-isa at tahimik na umalis. Sinong nagsabing wala na siyang pag-asa? Kaya natin siyang iligtas. Ang Feng Huo Tsao, lahanap na namin. Paano nangyari yan? Nabawi ninyo ang Feng Huo Tsao? Secretary Sue, bilisan mo, kontakin mo si Mami ko. Kung magtatagal pa, huli na ang lahat. Tatawagan ko na ngayon ang chairman. Tinatawagan ko. Walang sumasagot. Kung ganun, alam mo ba kung nasaan siya? Hanapin natin siya. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Ipunin ang lahat ng taga-isla. Hanapin siya sa bawat sulok ng mundo. Sa South Pole, sa North Pole, pati sa outer space. Kailangan nating mahanap si Mami ko. Huli na ang lahat. Isa lang ang paraan. Anong paraan? Pabalikin siya. Umalis na si Mami. Paano pa siya babalik? Hayaan nating si Lin D. Chan ang kumuha sa Lin Corporation. Lin Corporation, Chairman. Una sa lahat, maligayang pagdating sa lahat ng mga kaibigan mula sa iba't ibang sektor. Alam naman nating lahat, si Lin Qingye ngayon ay hindi na kayang pamahalaan ang Lin Corporation. Mula ngayon, ako ang uupo bilang bagong chairman. Kayong dalawang peste. Kayong dalawang masasamang tao. Bakit kayo pumasok sa kumpanya ni Mami? Kayong dalawang masasamang tao. Ibalik niyo ang kumpanya kay Mami. Ano bang alam mo? Bata ka? Patay na ang Mami mo. Gusto mo ng kumpanya? Sunugin mo para sa kanya. Si Lin Qingwei ay nalason at nawala, pero sinamantala niyo ang pagkakataon para pikihin ang testamento. Ang kumpanyang ito ay kay New Niu. Ano bang alam mo? Ang batang ito ay inampun lang ni Lin Qingwei. Wala siyang karapatan makialam sa Lin Corporation. Umalis ka. Umalis ka. Umalis ka. Naglakas loob kang sakta ng aking kapatid. Lalabanan kita. New Niu! Ang galing ng anak ko! Talagang tinulungan ako ng langit. Hindi ko inakala.
na darating ang araw na ito para sa inyong dalawa. Mommy! Nasaan ka? Si Nyunyu at ang kapatid ko, binubuli ng masasamang tao. Kasalanan ko, wala akong silbi. Hindi ko naprotektahan si Niu at ang Lin Corporation. Si Nyunyu na walang mami, walang damong makakain. Hanggang kailan pa tayo aarte? Gusto kong ilagay ang malaking tanga na yan sa mental hospital. Malapit na siguro. Mayon na. Mamaya, dumiretso ka lang doon, yumakap sa mga binti ng mga reporter. Kabisado mo na ba ang linya mo? Huwag kang mag-alala. Ako, ang Island Master, 3 taong gulang pa lang, nanalo na ng Best Actor sa isang children's. Ngayon, ipinapahayag ko Na sa pamamagitan, ng boto ng lahat ng shareholders. ako ang itinalaga bilang bagong chairman ng Lin Corporation. Mabuti. Bumoto ang mga shareholders! Bakit hindi ninyo inabisuhan ang pinakamalaking shareholder ng Lin Corporation? Mommy! Miss Lin! Mami, miss na miss ka ni Niu. Ako na. Umalis ka! Lin Xingyu! Buhay ka pa pala? Tismayado ka ba? Bilang pinakamalaking shareholder ng Lin Corporation, may karapatan akong ibito ang resulta ng inyong botohan. Isang may sakit pa. Nagpapalakas pa rin. Umuwi ka na agad. Maghanda ka na para sa libing mo. Chingyue, ang tiyo mo ay taos-pusong umaasa lang na umuwi ka at magpagaling ng maayos. Kasi, bata ka pa, pero wala ka ng mahabang panahon. Huwag kang mag-alala. Mas mabuti nang ipaubaya mo ang Lin Corporation sa tiyo mo kaysa sa isang estranjero, di ba? Hindi mo na kailangang alalahanin yan, Tiyo. Nakahanap na ako ng bagong kinatawan para pamahalaan ng Lin Corporation. Kapag nagbinata si Nyunyu, mamana niya ang Lin Corporation ayon sa testamento. Anong sabi mo? Mas gugustuhin mo pang ibigay ang kumpanya sa isang walang pinanggalingang bata kaysa sa amin. Huwag mong kalimutan. Kami, ang pamilya mo. Hindi naman nila ako sinaktan. Pero ang pamilya ko, nilason ako 10 taon na ang nakalipas. Maraming beses na sinubukang patayin ako. Alam mo pala, Tay! Ano naman kung alam niya? Isang taong mamamatay na, gustong magiganti sa susunod na buhay na lang. Paumanhin. Sino nagsabing mamamatay ang mami ko? Ang makakapagpagaling sa lason niya ay ang Island Master lang ng Xiaoyao Island. Pero, ang anino ng Island Master ng Xiaoyao Island, baka hindi niyo pa nga nakikita, di ba? Island Master ng Xiaoyao Island? Kami yun! Ikaw ang Island Master ng Xiaoyao Island. ikaw ang Island Master ng Xiaoyao Island. Paano nangyari yun? Ang Island Master ng Xiaoyao. Island paanong magiging ikaw na wala pang ang buhok sa kilikili na maliit na bata. Ayoko sa lahat yung pinapakialaman ang edad ko. At saka kayo ang naglagay ng lason sa mami ko. Binababalaan ko kayo. Malakas na ako ngayon. Hindi ako takot sa'yo. Kailangan mo ng tulong? Sampal ng lollipop! Anak ko! Kayo! Ayos lang. Magkakasama kayo sa kulungan. Sinabi ko na, kung may susunod pa, ako mismo ang magpapakulong sa inyo. Karhin sila! Ano yan? Bitawan niyo ako! Ano yan? Anong ginagawa nyo? Gamutin. Ang lason na to, napakadali lang. Kaya nang gamutin ng aking kapatid. Gagawa na ako ng milk tea para kay mami. Paano gagamutin? Hubarin mo ang damit mo. Ang natitira, tulungan mo ako.
Ako? Magsisimula na ako. Hindi ba't sabi mo gusto mo ako? Bakit hindi mo ako kayang tingnan? Ikaw. Hindi mo pa ako sinasagot. Kumusta? Nawala na ba ang lason? Sa itsura mong parang bagong kasal, kung hindi ka kilala, iisipin nilang binastos ka. Mommy! Sa wakas, magaling ka na. Ayos na ang lahat. Kumusta na ang inyong relasyon? Magkaiba ang ating usapan. Hindi pwedeng magulo ang henerasyon. Kuya! Teddy! Kung hindi, maghintay na lang muna kayo. Pakiramdam ko, medyo lugi ako. Kagagaling ko lang pumayag na ligawan niya ako.